Yan, eto na. Joel Villanueva. Si Joel Villanueva, mga kababayan, katulad din kay Bongo, na naguhugas kamay. Kung nakita nyo si Bongo, mga kababayan, sabi ni Bongo sa Senate hearing noong Martes, no? August 19, 2025. Sabi niya, ni minsan, simula nung naging politician siya, ayaw daw niya na pumasok at hindi daw sila tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno. Pero according kay Trillanes, magpa-file daw ng kaso si Trillanes ng plunder at kung ano pa dahil tumanggap daw ang pamilya ni Bongo ng almost 6 billion nung panahong si Duterte ay presidente at assistant pa lang si Bongo. So ngayon, mga kababayan, napasok ngayon, mga kababayan, na ang kapatid ni Bongo or stepbrother niya, tumanggap din pala ng proyekto sa gobyerno ng almost 326 million flood control sa Davao del Sur. So ngayon, mga kababayan, sabi ni Bongo, wala daw siyang kinalaman. Ever since, wala daw siyang kinamkam dyan, pati pamilya niya. O, given na yon. Kasi, kung pamilya ang pag-usapan, wala nga. Stepbrother niya, o sige, stepbrother niya yon. Ngayon, mga kababayan, sumunod naman itong si Villanueva. Naguhugas kamay din. Bakit? According kasi, mga kababayan, sa ibinulgar, no, ni, tawag dito, ni Pampilo Lacson, na ang kapatid ni Villanueva, na si Mayor June Villanueva, ay may koneksyon doon sa district engineer ng Bulacan, na si Alcantara, at ang sabi nga nila, hindi daw magkakilala noon. Itong si kapatid ni Villanueva na si June Villanueva na mayor ng Bulacan at itong si district engineer or city engineer ba, whatsoever. O, wala daw koneksyon at hindi daw sangkot dito sa flood control project. So ngayon, mga kababayan, eto na. Panoorin nyo. Mula po ito sa Billionaire News, ha, mga kababayan. Ang daming naguhugas kamay. At kung naalala ninyo, mga kababayan, no, iginiit ni Villanueva na wala daw mga senador konektado sa flood control. Sabi ni Villanueva niyan, marami yan sa Kongreso, sa Senado, walang ganyan. Pero, kamakailan, inamin din ni Chis Escudero na kaibigan niya ang isa sa top 10 kontraktor. Binigyan nga siya ng 30 million para sa kanyang pangampanya noong 2022 election. Tapos si Bongo, ganun din, may connection din. Tapos si Villanueva, itinanggi na naman niya ngayon na wala daw siya. So ito, panoorin nyo, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, itong investigasyon sa Senado sa flood control, walang kwenta yan. Mauwi lang yan sa areglo. Tama ang sabi ni Baste. Kasi wala Dapat kasi, ulitin ko ombudsman at COA dapat ito para walang ligtas. Kasi mahirap yung mga ganyan-ganyan ito. Mariing kinondena ng mga senador ang mga maanumalyang flood control project. Nakakahiya Hugas po. kamay naman si Senator Joel Villanueva. Nakakahiya po, mga senador. Nakakahiya po kayo. Buti nagawa nyo pang ngumiti-ngumiti sa harap ng media, Tapos habang sa paningin ng ibang tao, wala kayong kwenta sa kanila. Diba? Hindi ko naman nilalahat na senador, pero yung ibang tao, ganun mag-isip. Ang kapal na mukha ninyong tumingin sa kamera at ngumiti-ngiti, samantalang yung ahensya ninyo, naglalakad ng walang ulo. Ito. Sa gitna ng kontrobersya sa kanyang probinsya. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Mistulang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya. Sabi ni Ma'am Lian Solis, na high blood daw siya. Salamat po, ma'am. Sa issue ng mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pag-balljack sa Senate Majority Leader. Diba? Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wow Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Nako. Naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano, kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career, meron po ba na nilapit? Ganyan din yung sinabi ni Chis. Ganyan din yung sinabi ni Bongo. Ngayon, ganyan din ang sinabi ni Villanueva. For the record daw, tinanong niya si Bunuan kung lumapit ba daw si Villanueva kay Bunuan para mag-ano ng project, ganito ng project. Sagutin ni Bunuan yan. Meron po ba na
sabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto. Bakit kanya-kanyang Pwede niyo po hugas bang na? sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Like po Kahapon, tayo. matapos ang expose ni Senator Panfilo Lacson sa mga ghost projects sa Bulacan, mariing kinundina ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga maanumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Dito pa lang si Jinggoy, dumaan yan pagka-mayor ng San Juan. So, alam din niya na may mga proyekto ang mga congressman, na pati ang district or city engineer, kasi mayor siya. So, imposible naman na yung kapatid ni Joel Villanueva na si June Villanueva, walang alam dyan sa flood control at hindi siya nangingialam sa city engineer patungkol sa mga proyekto. Nako po. Hello po. Good evening. Maraming salamat, Ma'am Wing, sa yung super chat. Thank you so much. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano. Yes. Marami rin ako nireject. Di ba? Mismo nga si Jinggoy may karapatan mag-reject kasi mayor siya. Tapos ngayon sasabihin na lahat ng mga politician diyan sa Bulacan walang alam? Aba, kakaiba yan. Anong klaseng trabaho yan? Kung mismo si Jinggoy, alam niya na may ganyang project, nire-reject pa nga daw niya yung iba. Tapos ngayon, yung mga politician sa Bulacan, walang alam. Ano yun? Sa Biringan kayo nag-duty, tapos sa Biringan, sa Bulacan kayo naka-address? Ano yun? Nakakapagtaka. Mayor na nagsalita, si Jinggoy naging mayor yan. Kahit si Isko, alam na alam ni Isko, sabi ni Isko, tignan nyo, mga flood control sa Maynila. Hindi gumagana. Sino bang congressman yan? Di ba? Si Isko nga mismo nagreklamo doon sa flood control ni Congressman Valeriano. Na hindi daw gumagana yung flood control niya doon sa District 2 ng Maynila. Di ba? Kahit ang mayor noon ay si Hani Lacuna. Alam nga ni Isko Di ba? Bakit ganon? Tinawag ni Senator Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyon-bilyong pondo na inilaan sa flood control na maaari anyang meron din sa iba pang infrastructure projects. This is nothing less than a grand robbery of our nation. To the highest level na korupsyon din kung isalarawan ni Senator J.V. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parikoy ng Abante, kahit anya ang Diablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Ay impyerno levels na ito. Impyerno levels na ito, kademonyohan na po ito. Baka wala na spasyo may managot. Puno na. Baka nga si Satanas matakot sa kanila. Diba? Sa Martes, nakatakda ang interpellation o pagtatanong ng mga senador kay Lacson dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Tingnan nyo, kahit si Pampilo Lacson, pinangalanan lahat. Dyan daw sa Bulacan. Horror daw yung dyan. Corruption. Biruin mo yung Wawaw Builders. Wawaw Builders daw. Nung pinuntahan daw ng staff ni Lacson, yung address ng Wawaw Builders, milk teahan daw ang nandun. Hindi daw construction company. Milk tea. Yung address. Milk tea daw ang nandun. Notorious daw. Diba? Mga kababayan, biruin nyo yan? Diba? Diyos mio marimar. Ito pa. Ay naumani ng papuri dahil sa kabila nito, tinapos at naipresenta niya ng maayos ang unang bahagi ng kanyang expose. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Sa patuloy na pagkalkal sa mga palyadong proyekto sa Bulacan, isang picture ang lumutang. Makikitang magkakasama sa litrato sina dating 1st District Engineer Henry Alcantara, Bukawi, Bulacan Mayor John Villanueva. Ayan ang sabi, hindi pa daw ever since nagkita
itong si District Engineer Alcantara at si Mayor June Villanueva na kapatid ni Jewel. Ang problema mga kababayan, ayan yung picture. Ano ibig sabihin yan? Ano yan? Selfie sabay alis? Parang family gathering yata yan hindi pa nga ito nakasuot ng mga formal na damit. Parang bumisita lang. Parang, mag-basketball muna tayo. Tara, sparring tayo. Papainit lang. Di ba? Tapos tatanggin yun na hindi magkakakilala. Ayan na nga yung picture. Konektado. So, ibig sabihin, lahat ng sinasabi ni Ping Lacson, totoo. Kung hindi totoong sinasabi ni Ping Lacson, kasuhan ninyo. Bakit kung bibig lahat ng senador pag si Ping Lacson ang magsasalita? Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat ito si Ping Lacson gagawin tong DILG secretary dapat Kasi ang galing, tignan nyo, sa lahat ng senador, no? Si Ping Lacson, si Soto, at si Erwin Tulfo lang talaga ang magaling. Magaling mangbisto. 3 lang ang nakikita ko. Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo. Pagdating naman sa international na kabulastugan pambubudol, Risa Hontiveros, 4 lang. Tulfo, Lacson, Erwin Tulfo, Lacson, Soto, Hontiveros. Yung 4 na yan, tandaan nyo mga kababayan sa 2028. Pag yan nagsanibwersa yan, matinding kalaban yan. Kasi may mga napapatunayan At take note, yung 4 na yan, walang korupsyon yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, much better po na bumoto tayo ng mga politiko na sanay na, may mga karanasan na, at expert na sa ganyan. Diba? Wala akong tiwala dyan kay Subiri, Ma'am Jenny Ramos. Minsan hangin, minsan hindi yan. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, kita nyo, tatanggay nyo pa, hindi magkakilala, never nagkita. Ayan nga yung picture, si Alcantara at kapatid ni Jewel. Diba? Diyos mio, Marimar. Continue natin. Konsehal Jerome Reyes, ABC Cap Robin Del Rosario at ilan pang opisyal. Si Alcantara ang isa sa sentro ng kontrobersya sa maanumalyang flood control projects, kasama ang kanyang dating assistant district engineer na si Bryce Hernandez sa mga umano'y takaw sa pera na pinangalanan ni Senador Ping Lacson. Diba? Yun ang mga pinangalanan ni Ping Lacson, kapatid ni Jewel Villanueva, Alcantara District Engineer, and the rest na sangkot dyan sa pambubulsa ng flood control budget. 77 million. Yung napuntahan naman ni PBBM, 55 million. Hindi po ito usaping 1,000 million po. Tayo mga Pilipino, mamatay na lang tayo. Hindi tayo makahawak ng 1 million buo. Makakahawak tayo ng 1 million pero putol-putol. Diba? Putol-putol. Halimbawa, ngayong buwan na to, may 500k ka. Next month, may 200. O next month, may 300. O di 1 million na. Pero hindi buo. Pero sila, milyon ang pinag-uusapan dito. Tapos pag nabisto, kanya-kanyang hugas kamay. Ano to? Kailan pa naging DOH ang Senado? Diba? Ngayon ko lang napagtanto na ang Senado pwede palang maging DOH. Bakit? Hugas kamay Di ba DOH lang ang gumagawa ng ganyan? Mga bata, bilang parte ng ating kalusugan, para fresh, hindi bulatihin, maghugas kamay. Kailan pa naging DOH ang Senado? Ba't ang daming naghuhugas kamay? Si Cheese naghugas kamay. Si Joey Villanueva naghugas kamay. Si Bongo naghugas kamay. Kailan pa naging DOH? Ang Senate. May tanong ko lang. Di ba? Kailan pa naging DOH ang Senate? Bakit napunta na dyan kabayan ko, kapatid ko ng Ceresa Force? Bakit naging DOH ang Senate? Naghuhugas kamay. Kung pwede nga lang kanta ni Ying Constantino, hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Dito sa mundong katiwalian, hawak kamay, di kita bibitawan hanggang kulungan sa mundo ng kawatan. Sa mundo ng kawatan, hugas kamay,
Hugas kamay, hugas kamay. Sa mundo ng kawatan. Ang galing, no? Ang sarap gawa ng kanta. Yeah. Hugas kamay, hugas kamay. Kaya wala na akong tiwala sa Senado, dapat i-abolish nyo na yan eh. Kung gumawa kayo ng senador, wag nyo na gawing 12, 5 na lang. Wala namang kwenta, 12 kayo dyan, wala namang kwenta. Tignan nyo, mag-organize kayo dyan ng random drug test. Yung iba kumakagat, yung iba hindi. So ibig sabihin, sa Senado pa lang, kapikampihan na kayo. Diba? Abolish na yan. Walang kwenta. Ito, sunod, mga kababayan.